Din po ang Panginoon, magpakita lang po ako sandali ano, ma madaling araw po dito sa akin. So, glory to God po. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa invitation po sa SFC Womans. Purihin po natin ang Panginoon, ano po. At napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayong araw na to. It's about a virtuous woman, na po. So, bago po yan, pahintulutan niyo po muna ako na manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, amang banal, na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po, Ama. Magandang umaga po sa inyo, Ama ko. Nananampalataya po ako, Panginoon, na napapangiti ka ng bawat isa. At alam ko, Panginoon, na nakatunghay ka sa bawat isa sa amin. Patuloy po ako nagpapasalamat, Panginoon, sa ginawad mo, Panginoon, na buhay, na muli kong tinatamasa, Panginoon, according to your will, Panginoon, na magampanan ko, Ama, kung ano po ang pinapagawa mo sa akin, O Diyos. Patuloy din akong lumalapit sa iyo, patuloy, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran, ano man ang nagawa ko, Panginoon, Lord, sa isip, sa salita at sa gawa. Dalangin ko rin sa bawat isa, Panginoon, inihihingi ko rin, Panginoon, Lord, ng patuloy na pagpapatawad, Panginoon Lord God, sa bawat isa. Inaamin namin na marami kaming kahinaan at pinapatawad din namin ang lahat ng nagkasala sa amin, Panginoon, upang malaya kaming laging makalapit sa iyong trono, Panginoon, sa mga sandaling ito. Patuloy ko ring inaanyayahan ang banal mong Espiritu, Panginoon, na samahan kami, yung presensya mo maranasan namin sa bawat isa, Lord God. Mangusap ka sa aming mga buhay, Ama. Itanggalin niyo po yung tawag ng laman, Panginoon Lord God. Lord, I call the Spirit, Panginoon, na marinig nila ako by the Spirit, not by flesh, Panginoon. Na maunawaan nila ang gustong ipahayag ng iyong mga banal na salita, hindi sa mga nasasaktan sila, O God, sa kanilang pisikal, Panginoon Lord God, kundi ma-absorb nila, Lord God, yung pagpapala ng iyong mga banal na salita upang siyang gumabay at magturo sa amin sa bawat lakad namin sa aming buhay, Ama. Salamat po, O Diyos, sa mensaheng ito na maggagabay sa amin kung paanong maging malakas, powerful na woman, kung paanong magkaroon ng value, Lord God. Hallelujah. Sa iyong mga mata, una sa lahat, at sa mata, Panginoon, ng mga nakakasalamuhan namin, to our community, to our co-church, Lord, hallelujah, sa mga kapatiran, sa pamilya namin, kapitbahay, at iba pa, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang gabay patnubay ngayong oras na to. Itago mo lang ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang tumanggap ng lahat ng glory, lahat ng praises, lahat ng honor, Panginoon. Isa lang akong mabasahan, Panginoon, Lord God. Ngunit nananampalataya ako, Panginoon, na pumipili ka ng marumi, Panginoon, para maging malinis. At kami ang dahilan kung bakit ka bumaba sa lupa, hindi sa mga righteous, Lord God. Kaya salamat po, Ama, na malaya kaming makapagpahayag, Panginoon, sa tulong at gabay ng iyong grasya, Ama. Purihin, dakilain ka, Panginoon, at ngayon pa lang, Lord, pagpalain niyo na po ang bawat isa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. So, glory to God po, sa bawat isa. Ngayon po, tayo po ay dadako sa ating topic. So, ang topic po natin ngayon ay about sa virtuous woman. Oh, amen. Sino pong pwedeng bumasa sa Proverbs 31 sa English? O Tagalog na lang po hanapin nyo, tapos ako po yung magbabasa ng English. Nag-iiba kasi yung translation niya. So, dito po, samahan nyo po akong magbukas sa Proverbs 31, verse 10 po tayo mag-start. Actually, ito po ay pinaalalahanan po si Limuel po, si King Limuel ng kanyang mama, po, ng mother niya, bago po ang verse 10. So, sabi niya po dito, ito yung virtuous wife or woman. Sabi niya, who can find a virtuous wife, for her worth is far above rubies. Okay. Ayan, pabasa nga po sa Tagalog. Sige, himayin na lang po natin. Ano po? Amen po, Sis Deb. Ako na lang po magbabasa.
Kawikaan chapter 31 verse 10 po. 10 lang po ba sis? Apo, 10 hanggang Amen. 20 hanggang 31 po. Sige po, basahin niyo na po ng Hanggang buo sa taga. 31. Okay po. Ang huwarang may bahay. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa sa saganang pagpakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi hindi na halos at nagpapahinga, humahati ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagtatanim ng ubas. Gayunman, naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin. Sa kaniya ay mahalaga bawat nagawa hanggang hating gabi. Makikitang nagtitiyaga. Siya ay gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap, sa nangangailangan bukas palad. Hindi siya nag-aalala. Dumating man ang tag-ginaw, pagkat sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at naghahanay ng mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya na iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga ngalakal. Marangal at kapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. At mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang niya ang kanyang anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Amen po. Amen. Salamat So, sa Panginoon. salamat po ate. Ayan, salamat po sa nagbasa. Purihin po ang Panginoon. Hindi ko po kayo kilalang lahat, kaya pataga po tayo sa salita ng Diyos kasi magkabilang taga po ito, no? Hear me by the Spirit, hindi ko hinihingi yung mga laman ninyo right now. Hinihingi ko po yung by the Spirit na marinig nyo ako at mapaunawa sa atin ng Panginoon kung ano ang tinuturo sa atin dito about virtuous wife. Dito siguro marami kayo mga nanay na, may mga anak na rin kayong binata, may yung iba naman siguro dalaga pa, hindi ko alam kung may asawa na kayo o hindi. May mga kakilala ako dito na children of God din na lagi kong kasama. So nagpapasalamat din ako sa oras na inilaan nila. Amen. So purihin po ang Panginoon dito, no? May mga magulang na siguro noon ikaw bago ka mag-asawa, pinapangaralan ka rin ng nanay mo kung paano ka maghahanap ng lalaki, 'di ba ganon? Ito naman si King Lemuel, pinapangaralan siya ng nanay niya na maghanap kung paano siya maghahanap ng virtuous wife. So ano ba ibig sabihin ng virtuous? Pag sinabing virtuous woman, or wife, ito yung woman of power and strength, no? Sa Hebrew, Kayil ang tawag sa kanya, a strong and virtuous wife full of mental energy, sa virtuous wife, it is the same expression translated mighty man or valor, no?
So, ang ano po dito, yung mga qualities, idini-describe ng kanyang mama, no po, para kay Lemuel. Para makahanap siya ng mga karakter, no po, na dapat nakikita ni King Lemuel sa isang idea, no po, about woman, na isa-search niya, no? Kaya dito sa passage na to, makikita nyo po yung mga traditionally and understanding, no po, being addressed for the woman, no po. Um, But more accurate spoken by a woman po. Sa woman talaga siya, character ng woman, no po, to a man. So sabi niya, he could know the character and potential character of good wife before marriage, no po, and praise his wife for her virtuous character. Kaya bago niya po ito pakasalan. So makikita po natin dito yung mga katangian ng isang babae na andoon po yung takot sa Diyos, no po. So pag-uusapan natin yung mga katangian na pwede mo rin namang i-elaborate yung sarili mo or salaminin yung bawat sarili natin kung katangian ba natin to, 'di ba? Or wag po kayong masasaktan kung makapagsalita po ako ng mga nangyayari about sa mundo natin ngayon, ng mga babae, no po. Pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, baguhin ka, no? Pag di ka tinamaan, then good, 'di ba po? Um, Pakiramdaman mo na yung sarili mo pag di tayo tinamaan sa word na to kasi ano po, para sa lahat to, no po. Pag di ka tinamaan, baka manhid ka na rin. So glory to God po, ano? So, nothing wrong with wanting to have the best car, sabi nga dito sa mundo. No, kung ikaw ay babae na naghahangad ka, no po, ng ganitong mga klaseng mga pamumuhay, no po, naghahangad ka ng magandang kinabukasan, naghahangad ka ng pogi, di ba? Naghahanap ka ng magaling manamit na lalaki, naghahanap ka ng mabait, naghahanap ka ng magaling magluto, di ba? Marami tayong demand, no? But ang tanong dito sa atin ng mga kababaihan, ano po, kasi dito pinapayuhan ng mama niya si King Lemuel, no po. Ang tanong naman sa'yo bilang babae, ikaw at ako, no po. Sa mga dinidemand mo sa buhay mo, sa mga dinidemand mo sa sarili mo na sometimes sinasabi pa nga ng ibang babae, I deserve it, 'di ba? Deserving ko na di masaktan. Deserving ko na, 'di ba, may mga ganun na babae pag nasasaktan sila, no po, na hindi daw nila deserving masaktan. Amen. At yung iba naman deserving daw masaktan, 'di ba po? Yun yung mga salita. Sa mga lahat ng hinahanap mo na katangian ng isang lalaki o naging ng isang asawa, no? Ang tanong po, tanungin natin sa bawat sarili natin, does your value exchange? Can you accommodate to purchase that? No? Kaya mo ba yung mga hinahanap mo nasa iyo ba? 'Di ba naghahanap ka ng may kotse, naghahanap ka ng ay, ng may bahay na, 'di ba gusto ko ganito, gusto ko may pinag-aralan yung mapapangasawa ko, gusto ko mabait, gusto ko magaling manamit, gusto ko maayos, 'di ba? 'Di ba gusto ko Lamborghini o kung anong sasakyan po, 'di po? Does your value exchange? Ikaw ba ganun din? Ikaw ba may katangiang ka mabait, 'di ba? Do you have the value? Ang tanong. Do you have the value? Kasi ang sabi po dito sa virtues, 'di ba? Si virtuous wife, who can find a virtuous wife? Yun po ang tanong eh. Hindi naman sinasabi na who can find virtuous na basta babae lang. Wife yung sinasabi niya dito, no po. Pero syempre kino-consider natin as woman, 'di ba po? Kasi tayo may mga asawa na rin, no po, yung iba. Yung iba naman dalaga or yung iba nakipaghiwalay or single na sila ngayon. Amen? Kasi nagkamali sila ng paghahanap ng asawa. Nagkamali sa mga desisyon. Amen? Maniniwala ba kayo ng isang babae nagkakamali sa desisyon kasi may mali din sa kanila? Ano po? Minsan sinasabi ninyo, ay nagkamali ako ng asawa. Pero minsan ba nasabi mo rin sa sarili mo na may mali sa'yo? Kaya mo napili yung mali? Kasi hindi ka pipili ng mali kung tama ka. No? Kung alam mo na you are matured enough to find the right man para sa'yo. Kaya yung mga panahon, nananampalataya po ako, naniniwala ko, and I can include myself that I am one of that person na I choose the wrong man because I am wrong.
Ano po, kasi hindi gano'n ang pag-aasawa. Hindi agad-agad gano'n ang pag-aasawa, ano po. Kaya dito po, inaano natin, inaantay yung exchange ano, kung kaya mo i-accommodate lahat ng dinidemand mo sa sarili mo, kung nasa iyo ba 'yun. Nasa iyo ba lahat 'yun? No, kasi madalas po nagwi-wish tayo pero hindi natin nauunawaan. Nangangarap tayo pero hindi natin naintindihan, na po? That God give us according to the value you possess. Binibigyan ka ng Diyos ng mga bagay na kaya mo na i-handle. Binibigyan ka ng Diyos ng kaya mong panghawakan, no? Kaya mong angkinin. Yun yung dapat yun dapat na alam natin at nauunawaan natin, hindi yung gusto mo lang. Na binibigyan ka ng Diyos ng kailangan mo. Na po. Pero bilang virtuous woman kasi dito, bilang virtuous wife, no, na mighty and strong, 'di ba, powerful, have fear of God, ano po? Dapat yung mga bagay na hinahanap mo, alam mong ikaw is worth it first, no? Minsan kasi may naghahanap, gusto ko ng lalaking may sasakyan, ikaw may sasakyan ka ba? Gusto mo na may pinag-aralan, ikaw may pinag-aralan ka ba? Gusto mo ng may bahay, ikaw ba may sariling bahay na? Ano po, I never, hindi ko po kayo hinaharm or hindi ko po kayo minamaliit. Ano po, hindi ko kayo minamaliit. Wala pong ganun. Hindi ko kayo ginaganon. Kasi alam niyo kung bakit ko to sinasabi sa inyo ng mga kapatid ko, mga kababaihan or sa mga dalaga. Kasi yung mga bagay na hinahanap mo, itinuturo din sa pamilya ng lalaking hinahanap mo. Kaya kung nagdidiman ka ng mga ganitong klasing bagay, do you think yung pamilya nila, hindi sila tinuturuan na maghanap ka rin ng babaeng dapat para sa'yo. Maghanap ka rin ng ganito. Maghanap ka rin ng criteria na ganito, katulad ni King Lemuel, no? Katulad ng nanay niya sa kanya. Kaya kung ikaw, may criteria ka o may requirement ka sa paghahanap ng mapapangasawa or asawa, make sure na ganun ka rin. Make sure na yung hinahanap mo, meron ka din nun. Na na-accommodate mo, di ba? At nandun ka sa posisyon na yun. Na po kasi mahirap na naghahanap ka ng may Lamborghini, ikaw nga wala eh. 'Di ba? Do you think yung tao na may-ari ng Lamborghini hindi rin siya naghahanap ng kalibel niya? 'Di ba? Do you think hindi siya naghahanap ng ng babae na may value kasi alam niyang may value siya? Know your value. 'Di po? Kaya minsan may mga babae na puro ganda lang. Katulad ng binasa kanina, no? Alam niyo po, ang ganda kumukupas yan. Minsan nga, ang ganda nakikita lang pag tinapalan na ng makeup eh. Na sobrang kapal pala ng makeup, sobrang kapal pala ng kilay, sobrang kapal pala ng, 'di ba? Sobrang kapal pala ng nilalagay na ano, kaya pag tinanggal na yung makeup, akala mo ibang tao na, 'di ba? Natatakpan, na po, natatakpan yung ganda. At yung ganda kumukupas, sabi nga po. Kaya nga minsan kailangan nating maisip ano po, na hindi lahat ng tao na naging mayaman is naghahabol ng pera. No po, yung iba nagsisikap sila, no po. um ano po sila, naghahanap buhay sila, nagpapagod sila, nagwo-work hard sila. Ano po, hindi lang sila basta gumagawa ng kahit anong foolishness sa buhay para ma-afford nila yung mga bagay na meron sila ngayon. Ano, at naniniwala ako na yung mga pamilya na nagpamana sa kanila, sabi nga eh, 'di ba, mabuting tao or mabuting magulang ang nagpapamana sa anak kasi they know na lilisan din sila, lilipas din sila at kailangan din ng mga anak nila noon ng mga ganong bagay, ng mga wealth, ano po. Kaya napakahalaga na makita natin, ano po, ikaw din naghahanda ka para sa future ng pamilya mo. 'Di ba, yung asawa mo ngayon, naghahanda kayo. Na ngayon, you are one, nagtutulungan kayo na po. Kaya nga, every wealthy person, hindi dahil chini-chase nila yung pera. Hindi ganun. Minsan, because they know the value that exchange for money. Na kaya nga sabi niya, for her worth is far above rubies. Alam niyo po ba yung batong ruby, napakamahal po, no? Pero mas above pa daw yung worth niya doon, far above, no? Malayong malayo, no? Kahit na magkaroon ka, wag kang maging katulad ng mga babae na post ng post, post ng post, kung ano-anong pinagpo-post, wala namang value. 'Di ba po? Yung katawan na sexy, amen? 'Di ba? Name it kung ano pang pinagpo-post. Mga alahas, mga ano. 'Di ba? Don't be the Lord of the Ring, sabi nga.
Huwag kang maging Lord of the Ring, 'di ba? Na kapag meron kang iba't ibang bato ng ano, wala bato ng singsing, wala kang ginawa kundi i-post. 'Di ba, yung ibang tao 'no, dito karamihan po sa Amerika 'di ba, palakihan ng bato sa singsing, 'di ba? 'Pag mas malaki yung bato mo, mas parang feeling niya may value siya, pero feeling lang niya yun. No, kasi God is not looking sa value ng material na meron ka. Ano po? Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, ano po, hindi sa mata ng Diyos din lang na makita dapat na ikaw ay virtuous woman or virtuous wife. Ano po? Kaya tinuturuan ka dito, paano, sabi niya, paano mo malalaman o paano mo mahahanap yung virtuous wife? Hindi sa pamamagitan ng fasting and prayer, makikita mo ang virtuous wife. Kasi maraming nag-speaking of tongue, maraming nagpe-pray, maraming nagpa-fasting, but the character, na po, yung character, napakahalaga po. Nagugulat nga ako minsan eh, narinig ko naman siya na nag-speaking of tongue, pero nahuli ko din siyang nagmumura, 'di ba? 'Di ba? It's not about how you talk na ano na nagdadasal ka, nakikita ng tao na nagdadasal ka, nagpa-fasting ka. Na po, napakahalaga ng karakter ng tao sa isang babae. Sa lahat ng tao po. No, kaya nga minsan totoo naman eh, 'di ba? Sa inyo na lahat ng gift, basta sa akin, 'di ba? Meron yung ano, yung prutas ng banal na espiritu, yung gift ng prutas ng banal na espiritu. No po. Hayaan mo nang yung gift is to follow na lang. Kasi ang Diyos naman ang magkakaloob. Na po. Kaya napakahalaga na makita natin na hindi dahil nananalangin ka, hindi dahil nagpa-fasting ka, you are a virtuous woman. Kasi kung wala din naman yung karakteristik na hinahanap sa'yo, ano po, yung ibang tao, madami pong gumagawa, madaming nagpapa-prophecy, napapa-prophesy, di ba? Pero don't you know that prophecy also have principle? Di ba? Nagpapadasal ka, nagpapa-prophesy ka sa mga propeta, kung ano yung mga ano mo. Pero alam mo ba na may principle din 'yun, 'di ba? Even God, 'di ba? Even God meron din siyang assignment para sa iyo. Meron din siyang requirement para sa iyo, 'di ba po? Na gusto niyang makita ng tao sa iyo para ipakita mo sa kanila. Para maramdaman nila yung presensya ng Diyos na nasa iyo ang tunay. Kaya marami pong Kristiyano ang napupulaan, maraming Kristiyano ang na ano po tawag dun? Maraming mga na ano sa Tagalog dun na hindi maganda ang tingin. Amen? Yung mga gano'n na napipintasan, 'di ba po? At unang napipintasan ang Diyos kasi nagpapakilala sila ng label nila na they are Christian. Ano po? Maraming Kristiyano ang nagpapakilala, they are Christians, pero nakikita mo, ano po, nakikipag-date kung saan-saan. Alam niyo po ba kung anong sikreto ng isang lalaki, 'di ba? Na ano na naghahanap ng virtuous wife, no? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit may mga lalaki na ang yayaman nila, ang gagandang looking nila, pero ang mga asawa nila hindi gano'n kaganda, 'di ba? Na bakit mo 'to napangasawa? Bakit niya 'to napangasawa? Hindi naman gano'n kaganda. I'm the one. 'Di ba yung mga ibang babae gano'n. Dapat ako yun, hindi siya yun kasi mas maganda naman ako sa kanya, 'di ba? Pero alam nyo, ano po, kung anong hindi natin alam, they look for the value. Yung mga tao, no, na mga high, ano, nagtitingin din sila ng value ng isang babae. Hindi lang basta babae. Hindi lang basta maganda ka or sexy ka. Tinitingnan nila yung value mo, no? Kasi yung sex kahit saan, mahanap nila eh. Believe me or not. Ano po? Ang mga lalaki, no? Yung ibang babae nga eh, dahil wala silang value, kahit sa sasakyan, pumapayag sila makipag-sex. Kasi alam mo kung bakit? Kahit mismo sila, hindi nila alam kung anong value nila. Pumapayag na lang sila, dalhin sila sa motel, pumapayag silang bayaran na lang sila. 'Di ba? Because they don't know their value. And virtuous wife, ano po, ang virtuous woman know her value. Yun yung kaibahan ng isang babae na po, na virtuous. Na po, na mabuting babae, na mabuting bahay, mabuting may bahay. No, hindi mo siya makukuha agad. Kaya nga sa dalaga, no?
Pag na ano, lalong na anong tawag doon, na nasisigasigan ang isang lalaki kapag sinabi mo na, "Oh, hindi ako kasi puwedeng magpaligaw sa kalye, eh, bilin kasi ng mga magulang ko, sa bahay sila magpunta." 'No? 'Di ba 'pag gano'n ang sinabi mo, alam mo yung lalaki, lalo silang magkakaroon ng respeto sa'yo, kahit hindi mo hinihingi. Because it will show your value. Na hindi ka lang binavalue ng parents mo. Kasi pag wala kang halaga sa parents mo, bahala ka sa buhay mo kung anong gawin mo. Pero because binavalue ka nila, they want you to court inside the house. 'Di ba? Kasi it is the sign of respect. Pero kung ang mga lalaki kung saan-saan ka lang nililigawan kasi nakikita nila yung quality mo. Nakikita nila yung value mo. No, na hanggang dun ka lang. Pwede ka na palang ligawan sa kanto. Pwede ka palang ligawan lang sa text eh, 'di ba? Napapasagot ka na pala sa text eh. Kaya mababa ang tingin ng mga lalaki sa babae kasi binababaan niyo rin ang tingin niyo sa sarili niyo at binababaan din natin ang level natin ng value. 'Di ba? Ilan dito yung napasagot dahil lang sa text, dahil lang sa chat, 'di po? Naging boyfriend mo na, the next day ka-date mo na, 'di po? Hindi po masama. Hindi naman masama eh, 'di ba? As long na paglabas mo sana, you know the importance of you. Lalo na ikaw, Kristiyano ka na. Naniniwala ako na lahat tayo Kristiyano dito. Baka naman nung nilabas ka, nakipag-sex ka na agad. Ang cheap mo naman. Sorry po, the word. But know your value. Know your value. Kasi nakakahiya kasi alam mo naman na nakasalanan, 'di ba? Ang hindi sa kasal tapos makikipag-sex ka. 'Di ba? Dasan yung fear of God dito. Ang pinag-uusapan kasi natin, yung virtuous wife may fear of God. 'Di ba? Makikita niyo po sa verse 30, charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fear the Lord shall be praised. Kaya nakakatanggap na mapapuri yung mga babae no, na may respeto sa sarili, may value sa sarili, iniingatan, pati pananamit. Di ba sabi niya kanina? Iniingatan pati pananamit niya. Na po, sa Genesis 2, makikita niyo po doon na binigyan si Tatay Adam dahil nag-iisa siya. No, binigyan siya ng helper dahil nag-iisa siya. Ang unang binigay sa kanya is bees. 'Di ba? Yung mga hayop ang binigay sa kanya. Pero nakita ng Diyos na hindi makakatulong sa kanya, no? Napangalanan niya lahat ng mga hayop, no po, napangalanan niya. Pakimute nga po yung bagong pasok. Salamat po. Ayan. So, napangalanan niya, ano, yung mga hayop, yung beast ang unang binigay ko, nababasa niyo po. Pero nakita ng Diyos na hindi siya magandang helper. No? Hindi enough na helper yung mga hayop. Na po, hindi enough yung aso. Hindi enough yung unggoy. Hindi enough yung ibon. Hindi enough yung beast. Hindi enough yung leon. Hindi enough. Kaya binigyan siya ng helper ng Diyos. It's not just helper. Binigyan siya ng wife. Una, bakit hindi wife ang unang binigay sa kanya? Ba't hayop ang unang binigay sa kanya? Para makita ni Adam yung value ng woman. You are valuable kung binavalue mo yung sarili mo. Kasi alam mo kung anong tingin sa'yo ng Lord as a woman. You are a divine helper. Kasama ka ng asawa mo nag-grow. Kasama ka ng asawa mo na nagbi-build. Ang pag-aasawa po hindi lang para magkaanak. That's not only your design. Yes, it is blessing. Blessing po na magkaroon ng anak. It is blessing. Bonus po yun sa atin. Kasi blessing naman yun ng Lord. But not the whole assignment. No? Minsan, ginagamit ng Lord yun to manage, no? Para makita yung unity sa inyong dalawa. Mag-asawa. Para mapagtibay kayo. No po? But that's not the full assignment ng isang mag-asawa na magkaroon lang ng anak. Na affection cannot feed you. Minsan kasi may nag-asawa dito dahil lang sa affection. Mag-isip po kayo no, sa pagpasok sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa hindi basta-basta pag-aasawa. Na po. Kung magbo-boyfriend ka lang at maglilibang ka lang, mag-aaliw ka lang, tigilan mo kapatid. Kasi even in the Bible, it's not written, di ba, na mag-ano ka lang. No? Siguraduhin mo na yung man na pipiliin mo will last.
No, actually, I believe that yung world na lang ang nag-ano sa atin ng magka-boyfriend-boyfriend tayo. It is the world, not the word. Na wala naman ako nakita na ano dito sa Bible, na mag-boyfriend ka muna, magpapalit-palit ka muna ng boyfriend saka ka mag-asawa. It is the world. It is the influence ng world sa mundong ito. Na po. Kaya dapat makita mo, no, kaya nga dito nung unang-una, God create Adam a wife. Wife agad. Hindi sinabing boyfriend, hindi girlfriend or ano, walang ganun ano. Wife agad. Katuwang niya is the divine helper na siya ang tutulong sa kanya. Kaya nga po napakahalaga na alam mo, no? Alam mo yung value mo para alam mo yung hinahanap mo. Kaya dito kay King Lemuel tinuturuan siya ng nanay niya na maghanap. Ano po? Na nag-i-invest ka kasi you know your worth. Na wag yung mga fake, wag yung mga peke na worth. Na maganda ako, sexy ako, di ba? Di ba? Yung mga katulad dito sa Amerika, yung mga kung ano-anong sign ng mga kamay na makapag-post lang, kung ano lang ma-post sa wall. Na po, wag yung mga fake na worth na gano'n na I am no, yung mga I am the queen of the world, yung mga gano'n na pasa I am beautiful, I am, 'di ba? Wag kang mga fake na ano lang, wag kang mga fake na worth na lahat ng yun ay mean nothing. That's all mean nothing. Lahat yun nawawala, lahat yun temporary. Kaya dapat alam mo i-carry yung value mo. Na alam mo yung worth na yun is really show that you are a virtuous woman. Yung ayun, ito nga po yung tanong, are you a virtuous woman? 'Di ba? That everybody searching for to come. Sa palagay mo, pag tinanong mo ba yung sarili mo ngayong oras na to, tingnan mo sa salamin yung sarili mo. Are you a virtuous woman na halos lahat inaasam na magkaroon ng katulad mo? Na sino dito yung asawa na nabigyan mo ng honor yung asawa mo kasi sa sobrang buti mong asawa, napuri ka ng ibang tao and that is the honor of your husband as well. Kasi ang mabuting asawa, pinupuri ng ibang tao. At yung honor na yon is because you have a good husband. 'Di ba? Or minsan naman, nagiging mabuti husband mo because you are a good wife. Because you are one. Ano po? Sabi nga dito, ano, minsan, nakikita natin, ano, yung sarili natin, dapat nakikita natin, sabi niya sa 11, the heart of her husband safely trust her, so he will have no luck again. Mapagkakatiwalaan ka ba? Ikaw ba yung klase ng babae na mapagkakatiwalaan ng asawa mo? Na kahit iwanan niya sa'yo lahat ng bagay, ipagkatiwala niya sa'yo, mapagkakatiwalaan ka ba? O isa ka sa waldas? Di ba? Kaya mahalaga po, mapagkakatiwalaan ka ba ng mga sikreto? O baka ikaw ay isa ring chismosa, katulad ng ibang tao. Tapos sila sabi mo, Kristiyano ka na. Tapos sarili mong asawa, chinichismis mo. Pwede ka mag-open, 'di ba, ng bagay sabi nga sa mga godly sisters ano natin. Pero kung lahat naman malaman nila, 'di ba? Tapos hindi alam na asawa mo, tapos sinabi niya pa sikreto sa iyo. Tapos alam na pala ng ibang tao. Yung nakakaharap siya ng ibang tao, tapos alam, 'di ba? Bigyan mo din, ano, you are one. Kung paano mo sinisiraan yung asawa mo, ganun mo din sinisiraan yung sarili mo kasi you are one. Kaya dapat mapagkakatiwalaan ka rin sa lahat ng bagay. Ano sabi niya? She does him good and not evil. Dapat daw ang ginagawa mo sa asawa mo mabuti, hindi masama. All the days of her life. All the days, ha? Walang araw na hindi ka dapat mabuti sa asawa mo. Hindi masama ang gagawin mo sa kanya. Good. All good. Hindi masama. She seek wool and flax and willing to work with her hands. Nakikipagtulungan niya sa asawa niya. Pati sa merchant ship, sabi po dito. Na kung ano man yung pinagkakasunduan nila, yung mga gastos, di ba? Pinagtutulungan nila yung mga gastos.
Sabi niya pa nga dito, she bring her food from far away. Diba? Sino yung mga OFW dito na malayo sa pamilya? No? Kahit sa far away, nakapag-send kayo para lang may kainin sila. No? Pero hindi yun enough. Hindi po enough na kayo ay, at hindi rin dapat na nagmamalaki dahil kayo nagpapakain sa kanila. Baka maaaring may sakit yung asawa mo kaya pinili mong mag-abroad. Or minsan, pinili mong lumayo kasi mahirap na ang buhay sa Pilipinas. I get you. 'Di ba? Alam ko po kasi ako din pinili ko yung gano'n. Ano po? At hindi rin naging maganda. Hindi rin naging maganda yung resulta ng paglayo ko. Pero kasi tayong mga babae, mas matalino tayo sa lalaki. It is the fact. Mas intelligent ang babae sa lalaki. Marami din pong mga babae, ano po, na una, ang pangarap nila, magkaroon ng magandang buhay ang pamilya. May ahon ang mga anak, mapag-aral ang mga anak. Kaya lang na napunta na sa abroad, naiba na. Nag-iba-iba na ng boyfriend din. May asawa sa Pilipinas, may asawa sa ibang bansa. Tama na may ginagawa ko eh, kasi nakakatulong na may pera ko, pinapadala ko sa pamilya ko. Is that good or evil? Kasi yung pera na galing sa masama. Tapos pinakain mo sa pamilya mo. Kasi nakakatulong yung lalaki na yun. Kaya okay lang. Kahit naman lalaki ka, basta maibigay kang pera sa pamilya mo. Kasi you think that is good. 'Di ba? In your mind, that is good. Para sa'yo, mabuti yun. Kasi natutulungan mo naman sila kahit sa marumi na galing, kahit sa masama na galing. Pero ang sabi dito kasi, 'di ba? Galing sa lahat ng mabuti. Nagpo-provide ka sa lahat mabuti. Walang galing sa masama. That is the virtuous woman. May dignidad, may integrity. Na kahit nahihirapan ka, kahit pinagpapawisan ka, sa pagod mo nanggagaling yung pinapakain mo sa pamilya mo. Huwag ka magpapakain sa kanila na galing na ginamit mo yung katawan mo. Na po, na kahit hindi ka prostitute, nagiging prostitute ka sa ginagawa mo kasi you don't know your value. Ikaw ang unang nagtatanggal ng value sa sarili mo, hindi ang ibang tao. Ikaw, kasi ikaw ang nagdidesisyon. Huwag mo sisisihin yung ibang tao. Bago ka gumawa at bago ka humakbang, na po, pinag-iisipan yan. Ang isang magnanakaw hindi pupunta sa bahay ng isang tao kung hindi mo pinag-iisipan yung ginagawa mo. Lahat ng bagay pinag-iisipan. Hindi ka na bata. I believe we are matured enough po yung mga, kaya lang may mga tumatandang paurong sabi nga po. Kaya may kasabihan na habang tumatanda, nagiging paurong ang mga ugali. Pero hindi kasi yun ang disenyo mo eh. Hindi ka nilikha ng Lord na gano'n na ang disenyo mo tumatanda ka tapos umuurong ka. Hindi eh. It is you. 'Di ba? It is you. Ikaw ang pumipili ng desisyon na umurong ka. Kasi God designed you na mag-grow. God designed you na magkaroon ng wisdom. God designed you kaya may mga wisdom, book of wisdom ng Bible. God designed you in a divine helper assignment. Kaya lang hindi mo kasi binalyo. Kaya kung nasaan ka man ngayon, it is something na may wrong decision ka before. Pero hindi ko sinasabing it is too late. Na tinuturuan lang po tayong mga babae na maging matalino to consider ourselves na maging valuable. Na ba kaya tingnan niya yung mga independent na woman, hindi sila nakadepende sa mga man. Kasi alam nilang mag-provide, alam nilang magtrabaho, because why? They know their worth. Hindi sila umaasa sa bigay. Kasi nakukontento sila kung anong meron. Hindi po masamang tumanggap ng mga gift kasi that is part of caring. Hindi ko sinasabi yun. Hindi ko sinasabing masama yun. Na po. Pero sinasabi ko lang yung mga independent woman hindi yan nakaasa sa lalaki. Lalo na pag dalaga ka, 'di ba? Pag alam mo yung value mo, may pinag-aralan ka, 'di ba? May qualification ka. Kasi alam mo na you also have that qualification kaya hinahanap mo. Alam mo yung value mo kaya hinahanap mo sa iba.
Hindi yung fake na worth. Kaya nga hindi ko po sinasabi na, alam niyo po yung kagandahan, that is nothing. 'Di ba? Yes, it is pleasing. Personality about sa work dito sa mundo, it is pleasing. No? Sa trabaho, 'di ba? Mabuti din ang good looking. Mabuti ang good looking kung alam mo ang value. Pero kung ang good looking is ano mo lang, palabas lang, 'di ba? Pinapakita mo lang, 'di ba? Tapos ang pangit ng karakter mo, ang pangit din ng labas mo. Na po, yung maganda ka lang, parang kabaong, maganda ka lang sa labas, kahit anong kulay na pagkabaong piliin mo, pero bulok yung nasa loob. Kailangan balance. Kailangan maganda ka inside and out. Yun yung mga valuable. 'Di ba? Yun yung mga virtuous woman na hindi ka lang maganda panlabas. Kaya nga, pati pananamit dito, kung makikita nyo po, ano, pati pagpo-provide ng food, na huwag kayong mga tamad. Huwag tayong mga tamad na magluto para sa asawa natin. Huwag tayong puro date, puro labas. Know your responsibility. Alam niyo po ba, may mga asawa na umuwi kasi nagluto yung asawa nila. Sino dito yung may mga nanay na kahit di naman masarap iluto ng nanay mo, gusto mo laging umuuwi? Di ba? Kasi gusto mo yung company ni nanay. Di ba? Gusto mo yung love ni mama mo. Gusto mo yung love ni nanay mo, kaya gusto mo umuwi kasi gusto mo matikman yung luto ng nanay mo. Di ba? The best cook, di ba? Sabi nga, at saka, di ba? Sabi ng ibang kasabihan, nakukuha mo ang puso ng lalaki kapag magaling ka magluto. No, wag naman yung puro frozen yung binibigay mo sa kanila or gusto mo lagi McDonald's o laging sa labas luto. Kasi madalas dito sa ibang bansa ganun, no? Kaya mahalaga na dapat pinagluluto mo yung asawa mo. Na inuuwian ka nila kasi alam nila na naghanda ka. Isa rin pong katangian ng isang babae na po na inaasikaso sila but not in the way na binibaby na sila. Na kaya nga yung mga mayayaman na lalaki, 'di ba? Mayayaman na mga anong tawag doon? Mga papa-papa, 'di ba? Yung mga ano pang mga ganun, 'di ba? Bini-baby nila yung mga kabataan, yung mga gold digger na tinatawag na mga kababaihan. Sana hindi ikaw 'yun. Sana hindi ka sa isa na tinatawag na ganun, tapos tinatawag mo yung sarili mong Kristiyano ka, tapos gold digger ka. 'Di ba? Anong gusto mo, 'di ba? Ganun yung inaano. Kasi doon nila binibili yung mga babae sa mga gusto. Pero ano, they will last? No, they're not last. Not kaya dito tinuturuan ka ng long relation, kaya nga wife ang sinasabi, virtuous wife eh. Na virtuous woman, kapag ikaw ay virtuous, di ba? Ang hinahanap mo, yung relationship na long last, hindi yung temporary. Di ba po? She considered the field to buy, but her profit she plant the vineyard. Na yung mga kinikita niya, na po, kinoconsider niya din na makatulong sa ibang tao. Nakakatulong siya sa ibang tao, tumutulong siya, no? Yung mga portion, may mga kinikita niya, nagbibigay siya, nagse-share siya sa ibang tao, sa mga needy, sabi nga sa 20, nag-extend siya sa mga poor, sa mga mahihirap. Hindi lang sa loob ng bahay niya, no? Kapag ikaw, isang babaeng mabuti, no? Kapag kaya mong magbigay sa ibang tao at hindi mo kaya magbigay sa pamilya mo, you are fake. Na huwag kang magkaroon ng compassion sa iba, tapos sa sarili mong pamilya wala kang compassion. That's not the virtuous woman. No, yung kapag dumadating yung asawa mo, okay ka lang na dumating siya, pumasok siya, hindi mo man lang kinamusta. Pero pag dumating yung kaibigan mo, hello, kamusta ka na? Anong nangyari sa buong maghapon mo? Sino pumunta? Sana nga? Gusto mo ba ng maiinom? Gusto mo ba ng ganito? 'Di ba? Pero yung asawa mo na nagtrabaho maghapon, natanong mo na ba kung kumain siya? Kamusta yung buong maghapon niya? Anong ginawa niya? Naalok mo ba siya ng iinumin? 'Di ba dapat gano'n? Hindi yung ano, para tayong hypocrite. Para tayong mga ipokrita. Yung pagkaibigan mo ang kausap mo, kahit isang oras kayo mag-usap, pag asawa mo kausap mo, alas ayaw mo kausap. Kasi yung mga tao sa paligid natin, temporary lang din. Sila kasi yung kasama natin sa bahay. Magkaroon ka ng unity, magkaroon ka ng love, na magkaroon ka ng profit sa kanila.
No, yung vineyard mo doon mo tinatanim una sa pamilya mo, hindi sa ibang tao. Kasi they are their they are your first ministry. Sabi niya dito, she girded herself with strength and strengthened her arms. She perceived her merchandise is good, and her lamp does not go out by night. Yung ilawan niya daw hindi namamatayan. Di ba ang tawag sa ating mga woman, we are the light of the house. Hindi aandap-andap. Kahit faith niya, hindi aandap-andap. Malakas siya. Stronger siya kasi alam niya kung saan siya nag-a-absorb ng lakas. Sinabi din niya dito na maaga siyang gumigising. Bakit? Marunong siyang manalangin eh. Alam niya kung saan nanggagaling yung supply niya. Lahat ng supply nila, no? Nagsusuot din daw siya, sabi niya dito, sa, sabi niya, she extend her hand to the poor, di ba po? And she reaches out her hand to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all the household is clothes are scarlet. She make tape shy, and for herself, her clothing is fine linen and purple. Kagalang-galang. Na po? Well-dressed. Kapag nagde-dress ka, well-dressed, no? Yung kagalang-galang nire-respeto. Wag naman yung parang nga sabi ko sa inyo, yung nag-asawa ka lang, nung dalaga ka, kung makapagpaganda ka, sobrang paganda. Nung nag-asawa na, yung pustiso mo lagi nakababad, di ba? Ngingiti ka sa asawa mo kung ano itsura mo na lang. Di ba? Ang suot mo mula ulo hanggang paanan. Di ba? Naging mukhang losyang ka na. Hindi po ganun. No, hindi ganun. Hindi ka kaya yung ibang ano, yung iba, no, dahil hindi mo alam i-value. Even sa pananamit kasama, no? Sa virtuous woman, pananamit kasama din. Na kahit anong gawin yung mag-asawa, pag kayo mag-asawa na pag nasa kwarto ka kayo kung anong gawin niyo, okay lang yan kasi mag-asawa kayo eh. Her husband is known in the gate when he sit among the elders of the land. Alam mo yung ano, yung asawa mo napupuri ng mga elders sa pamilya. Alam niyo yung mga old na pamilya, yung mga, 'di ba, may mga auntie, may mga lola, may mga ano, yung gusto ka nilang makausap. At sinasabi nila sa asawa mo na, alam mo, napakaswerte mo, napakapalad mo. Wala palang swerte sa mundo. Napakapalad mo sa asawa mo na to, wag mo tong bibitawan, wag mo tong iiwanan, wag mo tong sasaktan. Yung mismong mga elders, yung mga katandaan, no? Yung mga auntie niya, yung mga relatives niya ang mismong nagsasabi ng katangian. It's honor your husband. No? Minsan kasi may mga kababaihan dito sa atin pag nag-asawa na kahit yung matatandang mga kamag-anak ayaw kang kaupo. Bakit kaya? Ayaw ka nilang kausap. Bakit kaya? 'Di ba? Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in the time come. She opened her mouth with wisdom, hindi po foolish. Ulitin ko po. She opened her mouth with wisdom. Hindi yung ngangaw ka ng ngangaw, mura ka ng mura sa asawa mo, mura ka ng mura sa boyfriend mo. Binumbuka mo yung bibig mo with wisdom. And on her tongue, the law of kindness, kabaitan. Puro kabaitan, nilalabas ng bibig mo. Kaya lang madalas sa ating kabaligtaran. Hindi kabaitan, kabaligtaran yan nangyayari. Di ba po? Kaya dapat daw pala, ang virtuous woman, no, kapag nagsasalita ka, full of wisdom. Ano po? Wisdom, tsaka kindness. Hindi ka natatakot na magkaroon ng winter kasi alam mo nakahanda lahat sa bahay ninyo. Na po, sino yung may kwarto dito na parang ano, parang Tarzan, kung saan-saan ang sabit. Nakasabit ang marumi doon, nakasabit ang marumi dito. 'Di ba? How God will give you mansion kung yung maliit nga na bahay mo hindi mo malinis. 'Di ba? Hindi mo kayang i-accommodate yung cleanliness. Tapos you're asking for mansion. Tapos yung bahay mo, pag dumating yung asawa mo, parang Tarzan kung saan-saan nakasabit. Minsan may sapot pa.
'Di ba? I believe po naniniwala ako and I consider na yung ibang tao may trabaho. Pero I believe po, 'wag naman tayong manahan sa mga bahay na marurumi. Na lalo na yung mga tayo, mga asawa natin pagod din sa pagtatrabaho tas darating sila nagkalat pa. No, turuan din natin yung mga anak natin na maging responsable, magligpit ng kanilang mga laruan kasi it will start simula sa bata sila. Responsibilidad mo yan bilang babae. Turuan mo yung mga anak mo magsino, no? Pag ang bahay ng babae marumi, sigurado marumi din si nanay. Nakakahiya. Ano po? Nakakahiya pag biglang may tumalaw sa inyo, sa bahay ninyo, no? Mapipintasan sino, hindi lang ikaw, pati asawa mo. No, kung paano ka malinis sa mukha mo, sa pananamit mo, dapat ganun din yung bahay mo. She watches over the way of her household and does not eat the bread of idleness. Bread of idleness, yung katamaran. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praise her. Di ba? Pinupuri ka na anak mo. Pinupuri ka na asawa mo. Sinasabi nila, napaka-bless ko sa mama ko. Napaka-bless ko. May ate akong katulad mo. Napaka-bless ko, may kapatid akong katulad mo. Many daughters have done well, but you excel them all. Magagaling na sila pero ine-excel mo pa sila. Ini-improve mo pa. Charm is deceitful and beauty is passing. Lumilipas ang ganda, sabi ko nga po. Ang ganda ng babae lumilipas, ang mga katawan ninyo lumilipas, pero ang karakter ninyo napakahalaga. Yung chine-cherish ninyong memories pag nawala kayo, mamimiss kayo nila kasi yung ginagawa mo sa kanila, yung mga mabubuti, yung mga wisdom, yung mga kindness, yung mga goodness na ginawa mo sa kanila. Hindi yung mga foolishness na ginawa mo sa kanila o pananakit mo sa kanila o masasakit na salita na binigay mo sa kanila. Minsan, being woman, yung masasakit na mga salita na iniwan mo sa kanila, nagmamarka sa puso nila, and it will start ng nare-rebellion yung mga bata. Kasi hindi mo nakita yung value. Minsan nakala mo yung mga anak mo nagkakalat lang sa bahay mo. Imbis na turuan mo, ano ba naman kayo? Kalat kayo, mga mura na ng mura. Pero minsan naisip mo ba, I am so grateful kasi may bahay ako nililinis. I am so grateful kasi may anak ako na nagdudumi. Kasi yung ibang tao gusto magkaanak, hindi magkaanak. Yung ibang tao gusto magkabahay, walang bahay. Yung higaan, hindi mo man lang maligpit. Hindi mo man lang masino. Yung bahay mo, hindi mo man lang masino. Pinaghugasan, hindi man lang malinis. Kailangan may gumapang pang ipis. Ang dami pong mga magulang, ang daming mag-asawa na gusto magkaroon ng anak pero ikaw pinipingot mo yung asawa mo, ay yung anak mo. Diba? Minumura mo sila because you don't know the value. Naiinis ka sa bahay mo na nililinis. Yung ibang tao na sa ilalim ng tulay nagtutupi ng karton. Can you be just grateful? Diba? Magkaroon ka ng gratitude sa Lord. Magkaroon ka ng attitude. Yung mabuti. Yung puno ng wisdom. Hindi lang puro maganda sa labas ng tao. Yung kahit saan magpunta yung asawa mo, alam mo yung pinagmamalaki ka na asawa mo. Yung kahit hindi ka pumupunta sa trabaho niya, pag pumunta ka, I know, I heard something about you. I heard a lot of things about you. You are so good, wife. Diba? Because you received the honor. Na maiiyak ka na lang, tutulo na lang luha mo kasi ganun ka pala ino-honor ng asawa mo. Na minsan nga kahit hindi mo ugali, pinagtatakpan ka ng asawa mo kasi he know your value. Bakit si David?
Bakit si ano, nakita niyo po si Jacob yata yun. Si Jacob ba yun? Kung di ako nagkakamali. Yung pitong, si Abigail, si Leah, hindi niya iniwan. Di ba si Leah hindi niya iniwan? Kahit na niloko siya. Tama, si Jacob po yun na. Kasi alam niyo, napaka-outstanding ng ugali ni Leah. Kahit hindi siya yung mahal. Kahit hindi siya yung mahal, napaka-outstanding. Si Abraham, 'di ba, panandalian nakipag-sex siya kay Hagar. Pero bakit bumalik pa rin siya sa asawa niya? 'Di ba, mas bata si Hagar, matanda na yung asawa niya. Why? Because he know the value ni Sarah. 'Di ba? He know the value. Alam niya. Alam niyo yung mga asawa niyo, yung kapag hindi niyo inalagaan yung mga asawa ninyo, kapag hindi naman yung pag-aalaga na i-spoil niyo na sila, pati brief na iyahain niyo, wag naman po ganun kasi. Wag naman sobrang gano'n kasi ginagawa niyong parang baby na baby ang asawa. Hindi po dapat gano'n. Na sa mga personal na ano, hayaan niyo, ihanda niyo lang. Hayaan niyo sila ang kumuha. Wag naman masyadong parang ginagawang baby. No, kahit sa ating mga babae, no po. Wag masyadong pabebe. Wag masyadong immature. Na kulang na lang pati brief ihain mo na. Tapos pag nagalit ka, 'di ba? Hindi mo gagawin yung mga ginagawa mo. Kaya lalong lumalaki yung away kasi nasanay sa ginagawa mong ganun. 'Di ba po? Wag ganun. Kaya sabi niya dito, no, kailangan kailangan hindi ka lang puro charm. Naghahanap ka ng charming na lalaki, ikaw ba charming ka? 'Di ba lahat ng hinahanap mo dapat sinasabi mo muna sa sarili mo 'yun. But a woman who feared the Lord, sabi niya, she shall praise. Give her the fruit of her hand, and let her own work praise her in the gates. No? Kaya napakahalaga po na ikaw yung woman na may takot sa Diyos. At ikaw din yung woman na alam mo yung ginagawa mo, kinikilos mo, sinasalita mo, iniisip mo. Kasi bakit? Alam mo kasi kung ano ang commitment mo sa Diyos. Simula na nag-asawa ka, simula na naging Kristiyano ka, simula na nakilala mo ang Diyos, nalaman mo ang commitment mo sa Panginoon. Kaya alam mo kung ano yung assignment mo. Yung purpose mo. You are a divine helper. Hindi dahil mas angat ang asawa mo sa'yo. Kahit mas angat ang asawa mo sa'yo, di ba, makukuha mo respeto. Tingnan mo si Elizabeth. Di ba? Ay, si Queen Esther. Si Queen Esther, sorry. Di ba? Kahit na mali yung ginawa niya, labag sa kanila. Anong sabi ng asawa, wag niyo siyang pipigilan. Di ba? Hindi siya pinatay. Anong gusto mo? Di ba? Sabihin mo lahat ng gusto mo, sabi ng king. At ibibigay ko sa'yo. Bakit? Kasi the king know her worth. Kaya nga naipagtanggol ni Esther yung kanyang di ba? Kasi alam ng king kung ano yung worth niya. 'Di ba? Nakalimutan lang ni Esther na asawa pala siya. Kaya wag mong kakalimutan na you are a virtuous woman. Na yun din dapat na meron ka. You are good, you are powerful, you have strength hindi dahil sa sarili mo, you have good character hindi dahil sa sarili mo, but because you have the fear of the Lord. At kailangan yun ma-praise kasi naranasan nila i-presensya sa'yo. Ng asawa mo, ng anak mo, una ng pamilya mo, hindi ng ibang tao. Pag ibang tao ang unang nag-praise sa'yo, maniwala ka. Baka may mali rin na ginagawa mo sa pamilya mo. Kaya ibang tao ang unang nakakakita nun. Dapat pamilya mo ang unang nakakakita nun, hindi ang ibang tao. Kaya I hope and I pray po na dito sa mensahe na to, makita natin at masalamin natin ang ating mga sarili. Are we a virtuous wife or a virtuous woman? Na po. Kaya purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapagpahayag. At I hope and I pray na maitanim po sa ating mga puso, sa ating mga isip, yung mga character na to na magbibigay sa atin, na magtuturo sa atin on how to be a powerful and strength woman, yung may fear of God, yung maraming bagay na naa-accomplish, maraming bagay na nagkakaroon ng compassion, hindi lang sa poor,
ng mga tao, sa mga needy din, at mayroon tayong integrity whether may nakakakita at wala. Yung mga qualities na nakakonect tayo because we know that we are a virtuous wife and virtuous woman na darating sa buhay natin ngayon, maybe ngayon, or in the future. Maging matalino ka, maging diligent ka sa work mo, magkaroon ka ng wisdom, amen? Even sa pananamit, di ba po? Maging ideal mo yung goal na magkaroon, na maging woman na virtuous, na maging wife na virtuous, na may value, no? Na higit pa sa ruby, sabi nga. Kaya kasi you are priceless, no? Hindi ka pwedeng mabili ng pera. No po? Kaya wag kang dapat nabibili ng pera. Dapat you know your value more than the ruby. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Father. We thank you, Panginoon, sa napaka-valuable na passage, Panginoon, sa Proverbs 31 na magtuturo sa amin on how to fear you, Lord God, and how we inspire people, Panginoon, na maging fruitful kami as your steward, Panginoon, sa bawat oras at talento na pinagkaloob mo sa amin, Ama. Give us the wisdom to become productive, financial, Panginoon, for others, na maging requiring para sa amin, Panginoon, to have a great industry, Panginoon, sa lahat ng mga tao sa paligid namin, sa buhay namin, sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Thank you for the wisdom, the best thought na pwede naming makuha sa pamamagitan mo, Panginoon, on how to be a virtuous woman, Lord God, na may takot sa iyo, Ama. Dahil ang takot, ang unang knowledge na meron kami, Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon, Lord God, purihin ka sa iyong pangalan, purihin ka sa iyong salita at gawa, Panginoon, na ikaw ang modelo, that we follow you and how you become a good father to us, Lord God, na maging mabuti din kami sa iba. We speak goodness, Panginoon, yung character namin, makita ang presensya mo sa mga tao, Lord God, in the mighty name of Jesus, at maging trustworthy din kami sa aming pamilya, Panginoon. In mighty name of Jesus, we pray. Thank you for our worth, Lord, na nare-realize namin na ang mga ganda, Lord God, ay kumukupas. Ngunit ang character, Panginoon, Lord God, at ang mga tinutuwid mo sa amin, dinidisiplina mo sa amin, Panginoon, magbibigay ng karunungan sa amin to build the good foundation in you, Lord God. We thank you, Father, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We give you all the praises and honor in Jesus' name. Amen and amen. Thank you po. Glory to God po. Amen. Thank you po, Ate Beverly, sa napakagandang mensahe.